And this is what I forgot to highlight, no, or to emphasize last meeting, that if you will notice, if you will follow the mathematical representation for a hexagon, the internal band angle is 120 degrees. It's greater than 109.5, right? So, tsaka yung cyclohexane na ang representation ay hexagon, we have a projection like that. So, ano nga ang tawag ulit sa projection na to, Josh? It's a name of a person. Yes, good. Name Ah, yan ng tao, correct. wait lang po. Yung naka-sideways. Ah, Letter H. Ayan nga po, wait lang mo. Parang malapit na eh. Yung parang hindi ka sa maano. Yung parang yun, parang ano, wait lang mo malapit na, malapit na. Sige. Ah, Anong projection ito? So yung projection na to, no, parang tinitignan mo yung parang naka-top view na front view Kasi ng cyclohexane mo. magka-dual po sila. Fisher tsaka, Fisher tsaka, You have the what? uh, Haworth projection. Ayun. Okay, the Hayward projection, no? So we're in the Hayward projection, ayan. The Hayward projection is representing, no, yung mga carbons mo in a cyclohexane tsaka hydrogens mo. However, tingnan mo yung ano ha, yung representation niya. If we will be using the Hayward projection, tapos 120 degrees yan, we will notice that all of your hydrogens are aligned with each other. So they're facing each other. So anong strain ang na-experience nila? 3 bands away lang sila, Josh. Anong strain yan? 3 bands away? 3 months away. Oo. Anong Yung strain? reporter string. Torsional strain, no? So this torsional strain will increase the energy of your cyclohexane. Eh apparently, ito siya, Josh, no? Ina-emphasize ko to sa lagi. Ang mga cyclohexane, sila ang pinakamarami sa nature. Bakit kaya? Yun yung tanong, no? Kapag yung mga parang pag magko-compare ka ng mga ng mga rings, bakit yung mga six-membered rings, six-membered ring systems, sila ang pinakamarami sa nature? Because they are not actually following the mathematical representation for a hexagon. Instead, they're using this one. Ano nga yung ano nga iyon? Yun ay yung ating wait, ayan. Yun na po ang ating Here, string. shucks. The chair for me, the chair conformation. Yun. So if you have the chair conformation, no, so it's still a hexagon, pero puckered hexagon siya wherein you have one flap moving upward and one flap is facing downward or facing upward yung isa, facing downward yung isa. Why? Parang yun yung tanong, no? Because lahat po kasi ng carbon mo ngayon ay magiging 109.5. Is that ideal? Yes, very, very ideal. Because cyclohexane, they contain all single bonds, alkane pa rin siya. Your ideal shape must be tetrahedral and the bond angle must be 109.5. And apparently, nasasatisfy yan ng chair conformation mo for a cyclohexane. Okay? And another thing, aside from that, no, na na-satisfy mo na yung band angle, na-satisfy mo pa yung molecular geometry, you now look dun sa substituents. So far, sa cyclohexane, wala namang substituents yan, di ba? Si hydrogen lang yan. Yung hydrogens mo ngayon, hindi na siya eclipse with one another, no? They are now having the staggered conformation. Okay? So lahat sila ay staggered conformation. Ngayon, this time, no, na-introduce ko naman na last night, if you have a staggered conformation, it means you'll have two positions for each carbon. Ano nga yung two positions mo sa per carbon ng cyclohexane, Josh? You have ano ang two positions sa cyclohexane? So each carbon will have blank position and blank position. Each carbon will have, okay, wait lang mo. Equatorial axial. Okay, good. The equatorial and axial position. So of course, yung axial positions, perpendicular sila dun sa pinaka-ring mo, no? Yung sa, kunwari, ito yung axis ng ring mo. Pag nakatayo or nakababa yan, axial positions yan, kapag along naman, no, or parallel to the plane or ring plane mo,
that will be an equatorial position. So ngayon, if that is the case, your hydrogens will not be eclipsing with one another. Instead, ano yan sila, staggered conformation sila. Yung mga adjacent, we're talking about here the adjacent carbons. Kasi later, may kita mo, meron ka pang kakaibang interaction kapag nakaganito na yung chair conform. Pag you're using the chair conformation. Okay? Last meeting, I also taught you to draw the ano nga ito? The cyclohexane. So, chair conformation. Kasi very important yan eh. I'll give you a space para ma-compare natin, no? Give you an empty slide. Yan. Meron ba pong yung Yan. Josh, give me the condensed formula for cyclohexane. Yun muna, para lang masanay mo. May kita mo. Is there a Yes. parang confirmation names for cyclopentane? Ay, cyclohexane. Ay, hindi pala cyclohexane. Pentane? Cyclobutane. Cyclobutane, parang ano lang siya. Hindi ko alam. Packard squared? Envelope kasi yung sa yung sa envelope conformation yung sa yung sa kasi may ganito po sa cyclopentane. kami, naman po, diba? Iba yan. Meron ba pong meron yan. Madadaanan natin siya. Don't worry. We'll have a topic for that. Mga ano yan? Bicycloalkanes. Hindi po, parang cyclopentane pa rin siya. Pero parang gano'n. Bicycloheptane pala to. Pero something like that po. Meron ba pong Ay, hindi ko lang alam kung may generic name sila or parang name, parang quote and quote name, nickname kumbaga, no? Kasi ang mga cycloheptane rings, hindi na sila ganun kadami sa nature yan eh. Kaya usually, ang pinakamarami sa nature, Josh, ay si pentane, cyclopentane, at cyclohexane. Kasi nga si pentane nasa ideal, very ideal na rin. 108 to 109 na yan, no? So very near dun sa ideal angle mo. Oh, I'm asking for the ano muna, condensed structure. Ay, condensed structure. Oo, condense ka muna. Ito mo. Kasi kailangan mo, hindi, cyclohexane eh. Di hexane yan. Hexane yan. So usually, pag nagsa-cyclohexane tayo, nire-represent natin siya na parang hexagon. Yan, ganyan siya, no? Parang benzene na wala pong Yeah, na walang double bond. Yan. Okay lang, occupy mo yung mga nasa baba. Wala yan. Sa'yo lang itong slide na ito. There you go. O, diba? However, anong problematic sa representation na yan? It's not a hexagon. Ay, tama pala po tong representation is just top view. Pwede. Top view, no? Pwede. So, tapos, pag Haworth, sige, gawin mo yung Haworth niyan. Haworth. Ano daw? Wait lang mo. When I need to make Go something, ahead. make it the best I can do. Okay, so ganito. Projection po ako. Haworth. Pag may siksik sa taas, lahat ng ano mo, Josh, ng drawing. Kasi papalagyan ko yan ng hydrogen. I-move mo siya. Can you move it? A bit lower. Wala po akong permission to move. To move? Seryoso? Oo. Sorry. Tayo na po select lahat. Yeah. Ako, wait lang. Isaselect ko muna lahat, Pero posible pala po. Okay, nice. Ayan. Edi dito na, Okay, go. Haworth. Yan. Pero actually, pag nag-Haworth kami, as in talagang, ganyan. Baka may kita mo din meron kang representation na may kita. Mag-Haworth ka. Meron ba ditong shapes? Yeah, ayun. Diamond lang ang shape dito. No? May makita ka na parang ganito, Josh, no? Same lang din po yun. Baka kasi meron kang, ayan, ganyan.
Tapos, ganito, Josh, oh. Yan. So Okay parang lang yan. benzene po, diba? May parang ganyan. Okay lang yan, no? Kasi representation. Hayward pa rin naman to. It doesn't look so bad. Mm. So, Parang parang yan, lahat sila eggshell positions, no? sugars po. Diba parang ganito po yung Yeah, kaya nga kita sinasanay Parang kasi ang application nito ay sa mga sugars. Yup, ganyan. Cyclopentane yan, di ba? So, sa mga purinoses. So, eto mga ano to eh, purinoses. Okay? So, kaya nga sinasanay kita. Then, eventually, from Hayward, dapat marunong ka mag-transform into chair. Give me the chair conformation now. share confirmation. Na may H po. Yes. No! Of Okay. course, kailangan mo pakita yung mga axial and equatorial positions. Kasi very important yan eh. Ayan yung maraming students, ayaw din yan sa organica. Ang dami nilang ayaw yan i-drawing. Pero because you're really different, you need to learn that. Masyadong mataas yung ano mo. Ayun, yan, nilaparan mo siya. Akin na yan. Good. Masyadong maka yung flip mo yung pagka-flip. Dapat nga pag nagdo-drawing ng cyclohexane, parang nakahiga lang kasi siya eh. Parang ganyan. Pero isipin na naman po, nakabaliktad to. Kumbaga, ito yung chair. Ito pa yung floor. Nakabaliktad. Kasi yung sa'yo parang ano talaga siya eh. Pinarallel mo yung plane mo, yung square mo, kumbaga, no? Nakaganyan siya talaga. Pero kasi usually pag nagdo-drawing, sinasanay lang kita ha. Pag nagdo-drawing talaga, Josh, dapat yung parang nakahiga lang siya. Ito naman po yan na ano. Ganun. Ayan, ganyan. Parang ganito lang siya, Parang, Josh. Oh. so parang I knock it over. Yeah. Correct. So, ito kasi. So, ito. Ano kasi ito? Actually, pwede naman po siya nakahiga. Kumbaga, nakaganto nga po siya. Nakaganto lang ng konti. So, I need to angle my head like this. Yeah. Okay. Or gusto mo parang ganito. I'll try to select. Pwede ba itong iikot? Yun po, yun o. Yun yata mo. May green. Wala. Wala eh. Hindi ko siya pwedeng i-rotate eh. Kung parang pa ganito. Hindi. Ano lang siya. Sideways, upwards, etc. Okay, wait lang po. Anyway. Sige, continue. Asan yung mga axial and equatorial positions mo? Ayan. Pwede din. Iyan yung gamitin mo. Ikaw bahala. Di ba? Ang perfect ka ng pagkakadrawing ko dyan eh. Okay na yan. Saktong-sakto nga. And why are you stealing my artwork? Parang talaga po yung parang, ano tawag, forgery. Wait lang po. So, ito daw yung pababa siya. Wait, I need to visualize it. So, ito daw yung carbon. Yeah, parang 3 carbons ay pababa, 3 carbons ay nasa taas. Okay. So, Yes, ganyan. ganyan. Yun, correct? Ganyan. Tapos madali na yan, Josh. Kung pataas yung isa sa kabila pababa, yung equatorial. Tingnan mo to ha. I'll help you. Josh, eto ano to? Anong position yan? Ay, pababa. Hindi, anong position muna to? The position. I'm asking for the position. Axial yata siya. Alam mo. What is that? Axial, equatorial. Oh, dapat alam mo kagad to. Alam mo. So, ito yung tetrahedron lang. So, ano siya? Axial. Ano? Ano siya? Ulit pag axial, perpendicular siya sa ring plane. Pag equatorial, parallel sa ring plane. Parallel po siya. Okay, good. So this is an equatorial position. Tapos, ito tignan mo tong pababa mo. Ito naman yung axial position mo. So ngayon, babaliktad yan, Josh, sa kabilang side. So mag-start ka na dito. Ayan, dyan. Paano mo ito-drawing? Okay, pataas yung equator. Ay, pataas ba equatorial mo? Kasi tignan mo yung equatorial mo dun sa kabilang side. Going up, going down. Yun! O, di ba? Tapos sunod-sunod na yan. O, tignan mo yung kabila mo. Pataas ba siya?
Sige, sige. Sige, continue. Ito, pababa. Yan. Ano to ba? Okay, good. Tama. Kasi pataas yan eh. O, yung nandun na lang, yung dalawa. Ang problema mo na lang yung dalawa. Okay? Ano ba? Ano siguro? Ganyan. Okay, ayan, ganyan. Ganyan. Okay, good. Okay. Napataas, no? Tama? Wala lang ito. Ayan. Okay, good. Yan, tama. You're doing good. Okay, good. Okay, good. Wow, okay. Perfect nga po talaga yung drawing. Mm. Oo, nagustuhan ko nga din eh. Sabi ko, wow, this is good. Ang ganda-ganda Hindi, nga. forward mo. Yun! Nakuha mo yung gusto kong sabihin. May ganun pala. Okay. Yeah. Kaya pa-forward na pababa, no? Pa-forward siya na parang pababa. Kasi pataas yung nandun sa kabila mo eh. It's this one, parang eto Josh, this one is pointing upward, no? Kaya dapat ito pointing downward ito. That's correct. Maganda yung pagkaka-drawing mo diyan. Ay, sorry. Ala, Control Z, Control Z. Ayun. Hindi. Ayan. Ayan, ang perfect. This is perfect. Lagyan mo ng hydrogen. Okay, good. That is a perfect share conformation. No? Talagang ano po, mathematical. Oh, you play there. Tito is teaching. Okay. Oh, 'di ba? Pangalawang ano mo na 'to? Pangalawang time mo na 'to na nag-drawing ng share conformation with all the axial and equatorial positions. Kasi later on, we'll put substituents, no? Kaya i-practice mo yan ng maigi. Okay, let's proceed. I-clear all drawings ko nga lang to. Wait lang. Para hindi na lang natin maano, no? Kasi sayang yung ano mo, drawing mo. Wait, I'll screenshot this one. Okay. And then, okay, there you go. Tapos ilalagay ko sa slide para at least pag kailangan nating bumalik mamaya, we can always go back here. Ayan. Tapos, punta lang ako dito. Then, this one. Okay. And then, Tapos I'll go back here. Hindi pala po parang ano to na. Parang crystal lattice. Yeah. How can I remove this? Clear all drawings. Yawn. Tapos, tignan mo, nakikita mo na yung mismong ano natin, no? Drawing. Yan yung drawing mismo natin. Nasa slide na siya mismo. Okay, let's proceed now. Pinameto na po siya. Yeah. So, naka-imprint na siya. Let's proceed now sa next topic natin. We're still in the cyclohexane. Imaginein mo, Josh, sa organic chemistry, medyo mahaba tong discussion na to sa cyclohexane. Sa mga rings, specifically cyclohexane. Kasi nga, this is the most usual, the most abundant ring system in organic chemistry, yung cyclohexane talaga. Okay? Dapat gawa po tayo talaga ng real chair na ganyan. Tapos yung nagpa-prop up sa kanya po, you can use it as oars para pwede literally into a boat. And then If you want, no? So, kung kaya natin makagawa talaga ng ganyang compound. So, the next one is, paano kung, kasi di ba yung dinodrawing natin like this, kunwari, balik tayo dito, no? Nakaganyan siya eh, no? Yung left side is pointing upward, then the right side, right flap rather, is pointing downward. Can we reverse it, Josh? Parang babalik na rin natin. Let's say gusto ko naka-point upward yung right flap. Ayan yung drawing natin. Ayan, ibobot mo muna at saka mo ibababa yung kabila. You need to put down the other side. Ayan. Tapos, ayan. That is exactly what I'm telling you, no? So, that is a conformational change. And we call that ring flipping. Ring flip, no? So,
happens po in other Parang psycho-compound. technically, binaligtad mo siya, no? Parang binaligtad mo siya. Pero ito kasi, Josh, hindi mo iikutin yung ring. Instead, yung mga atoms yung gumagalaw talaga. Nagfi-flip up and down sila. Tingin mo bakit? Is that possible? Nagfi-flip up and down talaga yung atoms? Why? I don't know. I'm asking you, is Mhm. that even possible, yung ring flipping? Siguro po. Ano? Possible talaga siya kasi nasa slide natin. Kasi 'di ba parang pag nung iniisip ko nga nung una kong na-meet yung ring flipping, hala, edi parang baka inikot lang nila yung molecule, no? Parang kunwari, 'di ba? Parang this is your molecule, no? You started with this one, Josh. Yan. You started with this one. And then you just flip it, no, over. Parang the molecule will just flip over. Literal, na umikot lang siya. You'll have this one. So pero pag ganito, Josh, it will not explain the presence of this conformation. 'Di ba? 'Di ba? Kapag ganyan lang siya, Josh. So, Na, pwede po na siya, you can see it mo na it will occur, yung conformation po niyan. yeah, alam ko na free, hindi ko lang alam kung may mga studies na na-freeze talaga nila 'to, no? Spontaneous po yan. Spontaneous yan, spontaneous yan. So So, siguro, apparently pala, ipasok ko yung nga po mga na, carbon atoms yung umiikot, sila talaga yung gumagalaw. Ngayon, ayun yung tanong ko, is that even possible, Josh? Siyempre possible siya kasi nga may ring flipping. Bakit? And mm, how, no? ano no, Sige baka nga. nasiraan po ng ulo yung isa, I want to become a boat. So, yung kabila, o stability, kaya o kaya yung isang carbon na nasa baba, hey, I want to be on top naman. So, dapat baba naman yung isa, no? may term po, okay. So, Alam mo so, kung bakit? uh, Kasi anong mapapansin mo sa mga bonds? single bond. Single bond. Kapag single bond sila, Mhm. de, anong possible sa kanila? Single bond, Possible ang possible ang, oh no, yung dinidiscuss natin, yung staggered, yung mga yung eclipse. Kasi kaya nga yan yung mga nauna natin eh. 'Di ba? Ang mga single bonds kasi ay kayang hindi kaya kung stream. may strain, may angle strain ka. Pero imagine mo, yung mga carbon atoms mo, they can still, what? They can still rotate. Very good. They are rotating. Lahat Why? ng yung mga single bonds mo ay rotating. Josh, is spontaneous na gumagalaw talaga ang mga bonds kasi electrons yan. 'Di ba? Electrons are moving. Yun nga lang, in a defined So, space. kumbaga, they are the electrons, you cannot control their motion, but they just want to be yung malapit sa isa. Pero hindi naman sila Yeah. na active. Pero ano ha, constricted sila ng space gawa nung bond, no? But eventually, this bond is still moving, no? Especially sa single bond. So, if that is the case, flipping is still possible, no? So, spontaneous naman yan yung ring flipping, Josh, no? So, however, ring flipping also requires energy, no? Kasi nga nagpapalit siya eh. So, may kita mo merong change of energy siya. So, ngayon cyclohexanes undergo a conformational change called ring flipping. So, as a result of a ring flip, the up carbons become down carbons. Diba yung kaninang mga nakataas na carbon, if you will notice, eto, tingnan mo to Josh, yung mga itim. This one, tapos yung ito, yung in-circle ko pa, ito, at saka ito, mga they're up carbons, no? They're up carbons. Pero after ring flipping, naka-pointing downward na sila. Okay? Or Parang sila nang nasa ilalim na carbon. graphing tablet na po. So literally na nag-flip siya, no? Lahat ng ups mo ay magiging carbon ups, magiging carbon downs. Wow. And tingnan mo, 'di ba each carbon will have equatorial and axial position? Tama ako, Josh? Opo. Tama? Opo po. Paano kapag nag-ring flip? Magiging equatorial sila. Hindi. Yung axial mo, per carbon kung sino man yung axial, very important to Josh kung sino yung axial mo dun sa carbon na yon, magiging equatorial na siya Yun nga po, sabi ko. kapag nag-ring flip. Equatorial. Yeah. Then kung sino yung equatorial mo sa carbon na yon ay magiging axial na siya sa after ring flipping. Kasi paano kapag may substituent ka na, Josh, no?
Kasi pag nag-ring flip pala, yan na yung magiging strain mo for ring flipping, yung mga Kaya substituents. siguro na-prove Kasi, mm, din. Kasi siguro, kung if it just flips, isabihin magaganon din ba yung atom ng isa, pero hindi siya gumalaw. Kaya nalaman ko na it's really ring flipping. nagre-ring flip talaga siya. So, ngayon, very important yun, Josh, kasi the substituents will hinder ring flipping sometimes, no? Lalo na kunwari, ang lalaki ng substituent mo, mahihirapan mag-ring flip yung ring itself, no? Kaya minsan, nagiging steady siya, kumbaga, no? Na parang kahit gusto mag-ring flip nung ring mo, hindi niya magawa, gawa nung substituents, no? Later naman, kasi kailangan nating maintindihan, parang, di ba dalawa ang positions mo, Josh? Axial tsaka equatorial. May pinapaboran yan for stability. Sino kaya ang favored? Kunwari, magkakasubstituent ka, Josh. Where will you place your substituent? In the axial position or in the equatorial position? Sige nga, just a guess or a Sa, hypothesis. sa actual position mo. Okay, sa axial position ang iyong answer, no? So later makikita natin kung ano yung mas stable. Kung kunwari magkakaroon ka ng metal group diyan, Josh. Saan mo ilalagay yung metal group mo? Nasa axial position or nasa equatorial position? That is the question. So axial ang sagot mo, no? Mas stable siya. Okay? So we'll see later, ha. We'll see later kung ano yung sagot. So, ngayon, ito yung, ito na pala. There are two possible chair conformations, di ba? So, the equatorial position has more room than the axial position. So, larger substituents, Josh, are more stable in equatorial position. Why? Why? Ay, ito Tapos, na nga. More kasi, room kasi ang equatorial. Tingnan mo ha, parang palabas protruding outward siya. So if you will notice, you can still have a larger substituent here kaysa dito. Later makikita mo pa, yung axial positions ay medyo hindered ng isa't isa. Later, no? So, ngayon ha, na-answer ko na yung question kanina. pala Pag po. may malaki kang Palabas substituent, may malaki kang substituent, saan mo ilalagay? actual position mo. Ay, equatorial. No, equatorial position ha, because the equatorial position will offer more room or a larger space for your substituent. Okay? Kasi kung magkaganon sila yung ma-action, magkaganon. So, kung dalawa pong dito, magkaka-strain. Pero kung nakaganon Oh, sila, anong strain yon? ano ba, yung steric strain. Steric strain kasi hindi naman na sila 3 bonds away, no? Tsaka hindi naman sila yung parang adjacent talaga na attached with to adjacent Oh, carbons. 3 months away po, ay, hindi pala. Magkano 4 pala? bonds away na yun. Pa 5 bonds na nga yun. 5 bonds na nga yun. So, ano talaga siya? The axial, yan, actually na-gets mo na, no? So, yung mga axial position, itong mga to, no, yan, parang kung makikita mo, dahil aligned sila, magkakaroon yan ng steric strain. Makikita mo rin later yung relationship ng mga yan, no? Tapos, why is the boat conformation has a high energy? Yun Explain mo lang ng yun po. mabilis. Kitang-kita po sa that they are experiencing steric strain kasi magkaganon nga po sila, parang gano'n. Steric strain tsaka torsional strain din, no? Post Both mo. both torsional strain and steric strain are present. Pero ayan, yung steric strain, no, parang pinipersa mo, oy, magtabi kayo diyan. So the both conformation will have a high energy due to steric and torsional strains. Okay? So next. Ayan, ito yung sinasabi ko sa iyo, no, kanina, yung tanong ko. So cyclohexane also can exist in a both conformation. However, this is the energy for both conformation. The both conformation of cyclohexane is actually 7 kilocal per mole less stable than the chair conformation. So 7 kilocal is around how many kg, Josh? Pero marami po yun kasi yung human diet po, sa mo mga ano, parang isang burger, 7 ba, something, I don't know. Mas marami yata po yung burger. Pero anyway, it's still something na malaki. Malaki yan, yung 7 kilocal. So, Local, kilocal to kg. 7 kilocalories.
4.184 yata, di ba? 29 kilojoules po. Di ba? Ang laki. 29 kg per mole yan, no? Eh, paano kung 1 million molecules ng sugar ang kinain mo na nakaboat? So anyway, so the boat conformation is actually destabilized by torsional strain, no? So yan yung una mo sa ano, no? Parang like what I mentioned, okay, it's already recording. So like what I mentioned, no, the boat conformation, as you explained a while ago, is the least stable among the three, no? Parang kunwari, after ring flipping, nasa gitna kasi yung boat conformation. Of course, as you explained a while ago, si boat conformation ay hindi ideal, gawa nga namang strain siya. So, you mentioned steric strain. Pero like what I mentioned, Josh, no, hindi lang kasi steric strain ang meron sa boat conformation. Meron ka ding torsional strain. So, the boat conformation is both destabilized by torsional and steric strains, no? So, if you will notice, bakit? Kasi yung mga hydrogens mo, dun sa apat na carbons in the plane are eclipsed. Ito, oh. Ayan, no? Ito yung mga hydrogen na yun. 1, 2, 3, 4. Eclipse yan sila, hindi lang sa sideways, pati dito yung nasa front nila, no? So, lahat sila eclipse. And that will contribute to a large, ano, no? Strain, no? Ano nga yung, tignan mo kung magkano yung amount ni hydrogen-hydrogen, no? Pag naka-eclipse sila. Do you recall yung amount? 4. No? 4. 4 kg per mole yan. So, apat na kagad yung magkakatapat. So, 4 kg per mole. So, 16 na kagad yan, no? Tama? Sasabihin that's, ilan ba? 16 16. kilos. Ilan nga yung ano natin? 29? Tama? Yung 7 kilocal per mole? 29? Obo. Di ba? So it means the bulk of that 29 kg per mole is contributed by this torsional strain experienced by your 4 hydrogen atoms, yung nasa plane mo. No? Ito yan, yung apat na yan na nasa ilalim. Lahat yan ay approximately 16 kg per mole. Malaki na yan, no? Bulk nga yan ng ano mo or half na kagad ng more than half ng iyong destabilization energy. So sino yung kulang? So syempre meron ka pang may torsional strain. Aside from torsional strain, you also have the steric strain. So if you will notice, nagtatapat etong hydrogen na to at tong hydrogen na to. Are they directly bonded to adjacent carbons, Josh? Yung plug pole hydrogens. Directly bonded ba sila sa adjacent carbons? I don't think so. Hindi, kasi opposite nga yan sila eh. Carbon 1, 2, 3, 4. Carbon 4, no? 1 to 4 yan. Carbon 1 and 4. Ang layo ng bonds nila. Ilang bonds away yan? 1, 2, 3, 4. How many bonds away? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bonds away. So, 5 bonds away yung dalawang hydrogen na yan. Pero, kapag naka-boat conformation ka, you are forcing them to be close with each other. So, anong strain iyan? Steric strain. Steric strain na ngayon yan. So, these plug pole hydrogens, kumbaga, they are forced close to each other. Therefore, they're experiencing steric strain. And they also contribute sa iyong destabilization energy. Okay? Malaki yan, no? Malaki din yung effect niya. Tsaka yung mismong, tignan mo ha, yung mismong clip mo, dahil parehas sila, parang naka-eclipse na rin yung mga carbons mo dito eh, no? So these two, this overall flaps, no? Yung eclipse flaps mo, they're also contributing to your steric strain din. Okay? So, hindi ideal ang cyclohexane, both conformation. Okay? Hindi mo yan madalas makita sa nature. Possible to ko freeze it. Para nakagano lang siya. So, meta-stabilize it. Meron akong example na pwede mag-stabilize diyan. Tingin mo ano kaya? I'll give you a clue. Ano yung nagtatapat, Josh, na carbons? Anong carbon atoms yung nagtatapat? 1 and 3.
Sa harap ka, sa harap ka magbilang. O Sige kaya po. ikaw mag-drawing. Ikaw mag-drawing ng boat mo. I-drawing mo yung boat conformation. Okay, mag-assign ka ng carbon 1. 1, ayan, dito lang. 1, 2, 3, 4. Very good. Tapos nagtatapat yung mga hydrogen. Carbons 1 and 4 ang magkatapat. Tapos nagtatapat yung mga hydrogens. Nagre-repel sila, right? Kasi nga, steric Opo. strain. Pero paano kapag may interaction between the two? May Hydrogen. stabilize mo siya? Wow, okay. So, kung Di may, ba? kung may OH, tapos may rin, hydrogen bonding. Hindi kaya? Very good! Hydrogen bonding, nai-stabilize mo siya. Hydrogen bonding will stabilize carbon 1 and 4. Sige, gawan mo ng OH. Di ba? Wow, okay. Nice. Simple lang. Okay. Sige, correct. Hoy, hindi. Magkatapat yung H mo eh. Ay, baka Hindi, kaya. HH ang magkatatapat. Nako ha. OH. Oh, good. Ayun. Ayan. Good. Stabilize yan. Anong compound yan? Hmm, Pangalanan mo nga yan. Ala. 1,4-hydroxycycloxane. O hindi, hydroxy. Ilan yan? Dalawa yan eh. 1,4. Pina mo. Ayaw mag-load. Ayun. 1,4-dihydroxy. Dihydroxy. Ayan. Pwede din yan. Cyclohexane. Pero actually, ang name niyan, Josh, ay Something. ang name niyan ay 1,4-cyclohexadiol. Oh, kasi may po, alcohol na pala po siya. Okay, sige Yeah, po. hexanol na yan eh. Cyclohexanol na yan. Pero since dalawa yung OH mo, diol siya. Cyclohexadiol. Nasaan yung Baka pong ganon. alcohol? 1 and 4. 1,4-cyclohexadiol. That's the IUPAC name. Pero ako parang tanggap din naman yan ni IUPAC, yung 1,4-dihydroxycyclohexane. Kaso lang, prioritize mo kasi dapat na si alcohol yung parent mo. So kaya mas tama yung 1,4-cyclohexadiol. Okay? Huwag ka mag-alala. Okay lang na magkamali ka dyan sa naming kasi we're not yet through sa alcohol. No? Hindi pa naman tayo tapos sa alcohol. Okay, let's proceed. Yan. Nabigyan kita ng example na parang exemption yan sa mga rules natin. Like what I mentioned, no, sa chemistry naman, lagi kang may exemption sa rules no. There So, are ang some hilig nila niyan. Kaya nga mahalaga dito, Josh. Imaginein mo, no, if you don't have any idea about IMFA, you will not think of that. 'Di ba? Dugtong-dugtong siya. Kaya sabi ko sa iyo, dapat solid na solid yung yung GenChem mo para kahit mag-move up tayo sa organic, anachem, you can still understand and explain them. So, 'di ba? Katulad noon, yung 1,4-cyclohexadiol, madali mo ma-explain bakit siya is stable kahit naka-both conformation siya. Okay, let's proceed. So, how to draw the conformations for a substituted cyclohexane? Actually, this slide is, you don't need this slide kasi marunong ka na mag-drawing, right? Ng chair conformation na may axial and equatorial. Ito lang ang kailangan mong tandaan, Josh. Where will you place your substituents? Saan? sa equatorial. Sa equatorial. Very good, no? So, let's say, if you have, maglalagay ulit ako ng empty slide lang, Josh, para dun ka na ulit mag-draw. Kasi very important ito very important naman yan sa magiging natin, no, sa carbohydrates natin kapag nag-ano tayo. Wag mo na 'tong intindihan na kasi ipapa-drawing ko siya sa iyo eh. Ayan. Please draw, Drawing mo, please methyl draw cyclohexane. please draw the Lewis structure of a protein or something. No, methyl cyclohexane. Draw. Draw methyl cyclohexane. It's the best pa yata po to draw this when you're not thinking about it. Ibaba mo siya.
Ibaba at lakihan mo or igitna mo siya. Okay lang yan. Ano mo to? Playground mo yan. Yung malaking yan. Oy, move it down. Bakit yan ka sa taas ng drawing? Kaya Mag-ano ka, maglalagay ka ng mga ano dyan eh. mga Maglalagay ka pa ng agad din. substituents. Kaya dapat may enough space ka. Okay na kaya po to. Parang siguro. Mukhang okay na yan. Masyado malaki. Alam mo. Hindi, okay lang. Habaan mo pa. Pababa. Better yon. Ayan. Tapos saka mo i-parallel. Parang nag-drawing pa ng Tama yan. Tapos tignan mo. Di ba? Tapos pababa. Hindi yan ganun magka-flap. Parang pwede mo na siya islant lang. Less tip. No. Less tip. Hindi siya parallel dun sa kabila mo. Less tip lang. Parang ganito, oh. Ayan. Okay na yan. Ayun lang, parang mag-i-straight siya, no? Baba mo na onte. Oy, alam mo. Hindi, start ka dun sa dito. Tapos less tip. Parang ganyan. Less tip lang. Alam mo. Wow. Pangit. Hindi masyado to kita, oh. Tong area na to. Maglalagay naman po ng hydrogen. Okay na. Okay, sige. Pwede na yan. Okay, so ito daw yung ano. So, let's say may ball dito. Pag ganun. Okay. Okay. Very good. One metal cyclohexane lang, ha? So, lagyan mo din ng mga hydrogens and then yung ayan. Good. Kasi sobrang gustong-gusto kong matutunan mo yung ano eh, cyclohexane ring, no? Tsaka yung mga chair na yan, yung equatorial eggshell. Kasi you'll never go wrong na kapag alam mo na yan. Madali mo nang ma-visualize ang mga cyclohexanes. Or cyclohexane-like, no? Na structure. Cyclohexanes po. Nasabihin, banana pala po sila. Hala. Pataas yung kabila. Parang hindi siya mukhang pataas sa akin. Yung nasa rear side mo. Yan. Parang i-flat mo siya. Parang parallel. Sige, eto. I'll help you. Yan, ganyan. That is what I'm talking about. Yan. Good. Okay, good. Tama. No. Kabila. Kabila ka mag-orient. Yun. Yun! Hindi pala, naka-ano na po pala siya eh. So parang pag gano'n na konti na, gano'n na siya na konti. Kasi parang less slanted na eh. Oy, eggshell yan. Mali. Eggshell eh. Tama yon yung ginawa mo. Yan, ganyan. Tapos pababa yan. Wala mo. Tama. Ayan. Yan, ganyan. Ganyan. O, last. Okay, good. Then forward na pababa. Wala mo. Forward yan na pababa. Okay. Parang medyo pababa nga lang siya ng onte. Palakihin mo lang yung band angle mo. Pababang. Yeah, okay. Sige. Yan! Pwede na yan. Better yan. Asan ng metal group? Lagyan mo ng hydrogen then metal group. So ito daw yung hydrogen. Metal cyclohexane lang naman eh. Okay. Kasi from there, ikaw ang magdi-discuss. Padi-discuss ko sa'yo. Hala. So Hindi, meron ikaw ang mag-ano dyan. Ikaw ang tignan natin yung case, no? Or yung scenario. Okay. Ayan, na-drawing mo na. So, Talagang method. Lagyan mo carbon. Kung sa bagay wala naman. Sorry, okay lang. Kahit walang carbon. Kasi ano mo naman eh, understood yan na puro carbon yan.
Okay, may tanong ako, Josh. What can you say about the having an equatorial position na metal group? Metal Equatorial. group in equatorial position. Pag ano po siya, away. Okay. Then, ito yung challenge ko. Repeat that this time naka-eggshell si metal. Ano po, so I have to do this all Sa over again. baba, syempre. Kahit yung mas maliit na version. Or if you want, I'll make it ano. This one I'll make it smaller. Sige po. Parang, ito na po, I think you can select this one eh. ito pa yung Magnus Opum ko, tapos para there's another one. Hindi ko alam kung paano ko siya paliliitin. Ala, sorry. Try niya po yan, parang pababa. Ayan, parang gano'n po, pero control niyo lang po. Pababa na po. Tapos palit. Pababa po. Pababa. Yon. Pwede na. Sorry. Tita Z, ayun po. Ay. Okay na yan. Okay na yan. Sa baba ka. Yun po. Oo, okay na yan. Basta meron kang ano. Mag-drawing ka dyan. Ako na mag-ano dito. Ako magsaselect. Let me play around here. You do your thing there. Oh my God. This is nice. Ayun po, parang okay na po. I think it's okay. Yeah. Oh, mag-drawing ka dyan. Huwag mo tong problemahin. So, ganyan. Ang sabi yan. Yan. Tapos mga nito. Pag ganun sa. Nga po, pag nag-action po siya, diba? Parang mas magaganon. Hindi, makikita mo pa. Masyadong slanted yung down flap mo. Ang steep. Gawin mo lang less steep. Anong tawag po nun? Flap? Flap. Parang sa ano mo. Ano ang tawag dyan? Envelope. Wait, something's wrong. Kaya pala. Ayun. Okay. Yan. Yeah, better yon yung kanina. Yun. Okay na yan. Tapos, dito daw. So, ganito. Repeat the same thing. Ayan. Ayan. Ito. Ito. Okay. Lagyan mo ngayon ng mga hydrogen. Water generation. So like what I mentioned, no, yung mga hydrogens mo, yung metal group mo sa taas, no, it's protruding away from your ring, no. Pero tignan mo ngayon to. Tignan mo yung metal group mo, bilugan mo siya. Bilugan mo yan, Josh. Sila mo. Or shadean mo, lagyan mo ng yung favorite mo, yung binibilog mo may kulay. Ayan. So protruding away. Protruding away siya sa ring eh. Yan, protruding away sa ring. Ayan, kapag naka-eggshell siya, sige, kapag naka-eggshell siya, ayan, may katapat siya. Sino mga katapat niya, Josh? By orientation. Ayan, very good. Tsaka yung, meron pa. Ayan. Anong carbons yan? Tignan mo, lagyan mo ng numbering. Let's say you make it red pa rin, siguro. Okay din, red or ano. Lagyan mo ng numbering.
1. Sige, kahit saan naman yan eh. Okay. 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 In Ilan? general, Josh, tama, sige, tama. 5, 6. In general, Josh, how many carbons away from your metal group? Yung mga hydrogen atoms yan na naka-eggshell. 2. 2 ba? 2 carbons away, no? Or we call that 1, 3. Tama, di ba? 1, 2, 3. Then sa kabila din, 1, 2, 3 din yan eh. Kahit 165 ka, right? Di ba? 1, 2, 3. Ang tawag dyan ay 1, 3 diaxial interaction. Again, 1, 3 diaxial interactions. Dalawa yan. Kasi yung yung metal group mo sa carbon 1, it's interacting with the hydrogen atom sa carbon 3. And it's also interacting with the hydrogen at 5, right? Opo. So, ngayon, anong strain yan? That is actually a strain. Steric strain? Correct, steric strain pa rin yan. Kasi ang daming bonds away na yung mga yan, you know? So, pero may specific na tawag kasi tayo dyan when it comes to cyclohexane. We call that 1,3 diaxial interactions. Okay? So, yes, go ahead. Question or comment. The special type of steric strain. Parang ganon. Parang special type siya ng steric strain na present sa cyclohexanes. No? So, basta tandaan mo ganito ha. Pag may cyclohexane ka na, laging may 1,3 diaxial interactions. Kapag nilagay mo sa axial position yung substituent mo. Alam mo kung ano yung consequence nito? Anong pangalan nito, Josh? Methyl Cyclohexane. Methyl cyclohexane. In reality, kunwari meron kang solution ng methyl cyclohexane. Liquid yan eh. Kung ganyan, Josh, no? Sino ang ine-expect mong mas marami yung proportion? If we will analyze. Yung equatorial na po. Equatorial methyl cyclohexane, tama? Opo, meron pong term doon. Wala namang ano. Parang nilalagay lang equatorial methyl cyclohexane compared to your axial methyl cyclohexane. Usually naman hindi din ini-include kung naka-equatorial or axial positions yung mga substituents siya. Pero alam mo dapat yung theory behind that. Naku ha, tandaan mo yan, Josh. Kaya nga tinuturo kasi ito. Kasi sa mga names mo, hindi nilalagay kung naka-equatorial or axial. Pero pag pinag-drawing ka, let's say, draw the most stable structure of methyl cyclohexane, you need to draw, you need to draw the equatorial position of methyl sa isang cyclohexane mo in chair conformation. To be sure, no, in reality, Josh, 95% ng methyl cyclohexane ay naka-equatorial. But why is the other 5% still existing? Don't they just swap? Siya, 'di ba tuloy-tuloy na nag-aano to, na nagre-ring flip? So why does it go away? You still have. You cannot avoid that. Meron pa rin. Tsaka nagro-rotate, 'di ba? Like what I mentioned, ang mga substituents mo sa labas, they are still rotating. No? Hindi mo yan maiiwasan, Josh. Kasi mga single bonds yan eh. So you can't avoid to have the presence of axial methyl cyclohexene. No? So meron at meron pa rin yan. So this is 95%. Ay, sorry, 5% na lang siya. 95% yan at room temperature ha. Tapos ito, 5% naman ito. Okay? Yan. Ngayon, ano yung reason, Josh? Ang reason ay may 1,3 diaxial, ano kasi siya, 1,3 diaxial interactions. To give you an idea, Josh, the conformation below, yung nasa baba, it's 1.8 kilocal per mole less stable than your conformation above. So that's approximately 1.8 kilocal is around 8, no? Tama ba? 1.8. So mga 1.8 times mga 4 point 184. Mga 8 yan. Siguro nga po, mga 7.5 siguro. Ayan, so
Approximately yan, ganun siya ka-less stable, no? So, maano naman, parang, mababa naman din pala, no? Pero if you will notice, the metal cyclohexane pa rin will predominate the solution of your metal cyclohexane. Paano kapag ganito yung scenario? I-move ko to lahat, ha? Let's try to move them all. Select. Kaya ko ba siya ma-move lahat? Kaya ko ba to? Kasama pati yung mga, hindi pala kasama yung ano, Josh. Move manually. Oo nga. Namumove pa rin siya. Nice. Yan ko lang nalaman. Give me. Meron ba po silang yung actual does it have a higher boiling point? Lower boiling point or something? Hindi. Ano yan, masyadong maliit yung difference nila in energy, Josh. Almost same yan. Same yan. So, By experience, same yan sila. Can you separate them? Hindi. Mahirap. Ang hirap i-separate ng HL tsaka equatorial cyclohexane. Kasi sabi ko sa'yo, nag-ring clip yan ng mabilis, di ba? Nag-exist siya. Pero yung mamaya, yun yung pwede nating ma-separate pa. Later ha, I'll show you. Kahit ano, parang kung iisipin mo, parang halos same din sila ng metal and equatorial and HL. Pero, ibang usapan kasi yon. Later, I'll show you. Gawa ka naman ngayon this time ng ring, no? Ng ring. By the way, Josh, na-explain ko naman na ang ring sa baba ay 1.8 or approximately 7.5 or 8 kg per mole less stable ng conformation sa taas. Kaya favored talaga, heavily favored yung nasa taas natin, no? So, even though meron pa rin namang torsional string yan, no? Tsaka, kahit paano steric strain na onte, no? Yung taas. Pero very, very small siya compared to your conformation below. Gawa ka tert butyl cyclohexane. You now do tert butyl cyclohexane. So, tert butyl is like this? Gawa ka na naman ulit ng yes. Tert butyl. Pero yung tatlong paa mo, magkakaroon pa ng tatlong maliliit na paa para sa hydrogen. Correct? Fractal po. Yeah, fractals. So, ganito siya. Tapos, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, dalawa. Wala na yung isa. Okay, gets. Yung isa pala ay part ng ring. Sige, go ahead. Gawa ka ulit ng cyclohexane ring. Siguro smaller na lang yung cyclohexane ring mo. Nakasad mo kasi ano lang. Wala pong copy-paste. Wow, okay. Geometrically accurate. Wow, nice. Kasi alam mo kung bakit ko pinapadrawing sa'yo ng pinapadrawing? Kasi masasanay ka eh. It takes practice naman talaga. Uy, nawala yung isa mong metal group sa kabila. Tignan mo. Ay, isang hydrogen mo sa metal. Dagdagan mo yan. Di ba? Okay na yan. Don't be bothered sa sa medyo hindi sila pantay. Alam mo, na-bother na ako. Mas maliit lang siguro. Yan. Okay. Okay na yan. Better. You now proceed to your other cyclohexane. Tert butyl ha, ang hinahanap ko. Tert butyl cyclohexane. Okay. Alam mo kasi kapag tinuro yan minsan pasada lang yan. Tapos bahala ka mag-drawing ng mag-drawing. Ngayon, I realize kapag yung students ay pinapadrawing mo ng paulit-ulit ng cyclohexane,
he or she can actually really learn, no, the positions, yung eggshell, equatorial, ganyan. Kaya better yan na ikaw yung mismo nag-aano. Tignan mo, hinabaan mo yung ano mo, third butyl. Third butyl. Okay. 1, 2. Josh, hindi ganyan ang third butyl. Diyan na siya magkakatatlong paa kagad. Yan, yan. Di ba? Tatlong paa agad yan. Kasi apat na yun eh. One, hindi. Hydrogens yan. Tama. Sige, tama. Mga hydrogens yan. Oh, Kanina kasi feeling ko doon ka pa mag-aano eh. Iso ano yun? Ah, pentane. Ayan, tatlong hydrogen. Tapos another na paa. Punta ka dun sa another kabilang branch mo. Sa adjacent branch. Yun. Then tatlong paa ulit. Dami na po pa. Tapos yung isa pang paa na ano. Yeah. At least naka-equatorial sila. Tingnan mo 'di ba, ang ano ng equatorial, very spacious, kumbaga. Very spacious. Oh no. Wala mo. Sige, naiintindihan ko naman 'yan. O lagyan mo na, drawingan mo ng mga hydrogens. Wala mo. Parang may ano pa may something's wrong. Ayun, alam ko na yung something's wrong. Palabas to. Yun. Nice. Nice. O, gawan, alam mo na. You know what to do. Make an eggshell version. Bro. Yung pa yung tawag ko muna bro. Alright. Rest in peace. Geomorphy. Ang liit na ng palit yung ring mo. Pero okay lang kasi sa papel naman ay maliit. Hoy, ano, eggshell ang ida-drawing mo. The eggshell version. Actually, dapat ka hindi ganun kahaba yan, Josh eh. Parang 'di ba kasi carbon-carbon bond din naman yan. Kasi makikita mo talaga kung gaano kalaki. Ang laki niyan, no? Third butyl. Pag may Hindi. third butyl ka agad, ano yan eh. Boom! Steric strain. Very Parang, big, ano.
methane. Tapos Oh, sa iklian mo. Iklian mo siya, Josh. Iklian mo yung mga bands. I recommend. Iklian mo siya. Sige. Wag na yung taas ha. Okay na yan, yung taas. Diyan tayo sa eggshell. Iklian pa ng onte. Ayan, okay na yan. Better. ano mo mag-drawing na idol din. Sige, kaya mo yan. Yan, dyan nga, ganyan nga talaga ang mga molecules kasi maliliit naman talaga yan sila eh. Siksikan yan eh. Ayan, tatlo pa. Okay, sige, go ahead. Okay, sige, go ahead. Sila mo. Ang problem na po ako. Yun, tama na po. Ay, hindi pala, mali. Pag gano'n naman po. Okay, sige. You're doing good. Yan. My masterpiece is complete. The very magnum opus. Ikan talaga po ito. Yan po. The very soft, molecule. Ayan, sobrang siksikan sila. Anyway, hulaan mo kung ano yung percentages niyan. 99.8% o sa 1.0. Hindi, parang ganito kasi yung ano diyan, yung parang explanation, no? I'll tell you. Habang di ba, tingnan mo ha, yung metal mo kasi ay yung metal group mo 5% is to 95% for eggshell and equatorial respectively, no? Habang lumalaki yung substituent Josh, Malapit po siya paliit doon. ng paliit, yes, paliit ng paliit yung ratio nila. Heavily favoring the equatorial position, no? Alam mo, for third butyl, ang percentages ay, tadeng, asan na ang text? Percentage po natin, ito ay, ayan, ay, asan na? Nakikita mo ba, Josh? Percent. Wala na siya. Sa room temp, ha? Sa room temp ito. Yeah, oo, legit. Wala na tong ano, yung eggshell mo. Wala na. Kasi sobrang laki niyan. Josh, ang laki-laki nitong third butyl, third butyl cyclohexane, no? Ang laking substituent niyan. Then, ibubunggo mo sa mga hydrogen dito. So, definitely, it cannot bear the steric strain experienced by your molecule, no? So,
yung third butyl cyclohexane will exist solely at room temperature, no, as equatorial. So ayan, this is a really good ano, no, para pwede natin itong i-screenshot ko ulit para pwede nating balikan later kung kailangan natin, no. Ayan, kasi ikaw ang nag-drawing nito. Ito po ba na po? Okay, tapos print Kaya screen po, ko lang. Go ahead. hindi ko po nagawa yung ano. Ay, may idadagdag ka? Opo, ayan. Tapos mo. Ay, sorry. Oo nga, tama. Para ano, consistent. Laki po Yan. ng third butyl. Malaki talaga, malaki yung third butyl. Parang So, pero more methane. ang laki niyang sagabal, no, dun sa mismong ano natin, sa mismong ring mo. Methyl squared po. Methyl squared. Okay. And then, balik tayo dito. Ayan, nagkaroon na ng doble-doble, no? Nagkaroon pa ng crystal structure. Yeah. I-clear all drawings ko. Ayan, yan na yung naiwan. Pero alam ko meron pa din dyan yung you are sharing. Tama ba? Your screen sharing. Anyway, ayan yung sinasabi ko kanina, no? So, you have this 1,3-diaxial interaction. So, in metal cyclohexane, kunwari metal cyclohexane lang, meron kang HCH3 interaction, no? And this stabilizes the ring itself. So, conformation 2, which is yung naka-eggshell, is 1.8 kilocal per mole, which is approximately 8 kg per mole less stable than conformation 1. So kaya nga kita natin yun sa ratio nila, no, 95% versus 5%. Pero tignan mo yung ano, ayan pala Josh yung ano nila, ball and stick model. Tingnan mo yung ball and stick kasi sa ball and stick kitang-kita mo metal pa lang, Josh. Tingnan mo yung metal pa lang, halos kadapi na, no? So paano pa pag tinert butyl mo? So, preferred natin yung equatorial. Paano pag third butyl? Wala na. Very crowded na ngayon yung Tapos hindi nga pa eggshell. pinakita yung H. Dapat pinakita nila yung H. O, di ba? Kaya hindi nga pinakita yung ball and stick eh. Kasi nga sobrang baka siksikan na masyado yun, no? So anyway, the larger the substituent, sabi ko nga, sa cyclohexane mo, the higher the percentage of the equatorial conformation at equilibrium. With a very large substituent like third butyl, essentially the eggshell conformer will be not present at room temperature. May tanong ako, Josh. Kailan ideal ang 1,3-diaxial interaction na conformer? Sige nga. Kailan idea? Something sus. Mamaya, kasi cis entrance ang susunod eh. Alam mo naman na tong cis entrance eh. Pero, babalik ako sa tanong ko. Kailan ideal ang ang 1,3-diaxial interactions? Hydrogen bonding. Very good. Sige nga, bigyan mo ako. Give you an example. Oh, ayan, bigyan kita dito. Ay, ng space. Ayan, ito. Dito ka mag-drawing. Kumbaga dito. Asan na? Pag ganito siya. Okay. Good. Ideal yan. Kasi magkaka-hydrogen bond. Lalo na kapag mayroong may oxygen ka pa dun sa kabila. Kasi 'di ba tatlo yan? Parang triangle yan sila sa taas eh. Yung kabila mo pa. Yung kabilang 1,3. Di ba kaya nga 1,3-diaxial interactions? Alam mo. Sige, gawin mo tatlo. Tapos liliitan mo lang sila. OH, OH lang. Sulat-sulat mo. Yan, meron ka pang OH dyan. Di ba? Sobrang stable yan. May parang nakaganon sa band talaga. Oo. Meron pa siyang bubong, no? May umbrella pa siya. Yung mismong cyclohexane mo. Dapat po pangalan na yun. Parang may umbrella. Yung chair po. Umbrella cyclohexane. So, pero ano yan? 1,3,5. Tama ba ako? 1,3,5 cyclohexatriol. Tapos nandito po may ganito. Hoy, 8 yan. 8 yan eh. Mali ka kaagad. O, cyclooctane yun. Ayan. Tapos saka mo lalagyan ng payong sa taas. Yan, ganyan. Good.
O, 'di ba? Ganyan na ganyan nga ang mangyayari. Po sila nako. So, that's the ideal one, no? That's the ideal one na mas mataas ang percentage ni axial position kumpara dun sa equatorial position mo. Pero kapag cyclohexanol lang, Josh, syempre equatorial position pa rin ang favored mo. Opo. Kasi bubunggo pa rin yan sa hydrogen mo. Cyclohexanol lang kasi, no? Pero pag cyclohexadiol na, tas 1,3, 1,3 cyclohexadiol, dun mo papaboran yung 1,3 diaxial positions. Okay, ha? Remember that. Kasi mga ano yun, Josh, mga hindi siya exemption ni. Exemption sila, parang deviation rather. Deviation dun sa rule na usually equatorial position siya. Pero kapag makakapag-explain ka or if you will have an explanation na the diaxial positions will have a more stable interaction, that is the time you will favor the axial conformer. Conformer pala ang mga tawag dito ha. Kasi Josh, they are different only sa conformations. So conformer ang mga yan. Okay? So, pag conformer alam ko, hindi yan sila, stereoisomerism na rin yan, alam ko eh. Kasi ano na rin yan eh, cis, ano yan eh, mga cis to eh. Cis mode sila eh. Yan. Okay? So anyway, let's proceed. Talking about, no? I already talked about the, ayan, ikaw na pala nagbura. The cis trans isomerism, yun yung next topic natin. The cis trans isomerism. This is not new to you kasi saan ka nakakita ulit ng cis trans isomerism, Josh? Coordination. Oo, sa coordination. Like what I mentioned, no, nauna kasi ang mga coordination compounds bago ang ano eh. Bago itong, ano nga to? Organic chemistry. Di ba sabi ko sa yung organic chemistry, it's quite a young field ng chemistry compared sa other fields like lalo na inorganic. Ang inorganic kasi matagal na talaga yan. Very old. Tapos yung physical chem, analytical chem is also a very old na branch, no? Pero itong organic and biochem, mga younger yan. Kasi yung biology, later lang din nagkaroon ng innovation kumbaga and advancement, no? Mas later pa kumpara sa physics and chemistry, no? And even earth science. So, anyway, we're good with this one. Ayan na. So, we'll now have the cis-trans isomerisms. Ang cis-trans isomerisms, Joshua, makikita mo lang to for at least, no? At least two disubstituted cycloalkanes, no? So regardless kung anong cycloalkane yan, magiging cyclopropane man yan, butane, pentane, etc., no? Magkakaroon ka kagad ng cis-trans. Basta may dalawa ka, no? Dalawang substituent ka. So, if you have two substituents, so let's have the 1,2-dimethyl cyclopentanes, no? One having two methyl groups on the same side of the ring and one having them on the opposite side of the ring. So, pag same side, alam mo na to, cis isomer ang mabubuo. Josh, paano mo papangalanan to? Magiging, what's the name of the left compound? Imagine mo compound siya ha, compound ang term ko. Kasi magkaiba na yan, magkaiba ng property ang cis and trans. Cis 1,2-dimethyl cyclopentane. Very good. Yung kabila naman ay trans 1,2-dimethyl cyclopentane. I think at this point, no, this is the first time na tinuro ko sa iyo ang cis-trans isomerism sa organic chemistry. Okay? So ngayon, alam mo na kung paano maging na may cis-trans. Ang susunod kasi nating chapter dito, Josh, kasi we're done with alkanes na, di ba? Hindi pa tayo dediretso sa alkenes, alkynes, Hindi. We'll go now sa stereoisomerism. Stereochem muna tayo. So babalikan ulit natin tong mga cis-trans sa next chapter, no? So just remember, cis, same side, trans, opposite sides. Okay, so madali to for you eh. So A and B are known as stereoisomers. Anong type to ng stereoisomers, Josh? Naalala mo?
Stereoisomers yan. Enantiomers ba sila? Tingin mo? Parang hindi. Milan mo. Ang cis-trans ba enantiomers? Anong enantiomers? Dapat sila ay Enantiomers, milan mo. Enantiomers. Parang mirror image. yeah, correct. Mirror images dapat. Mirror images ba ang cis-trans? Hindi po. Hindi. So hindi yan enantiomers. Hindi rin sila definitely diastereomers, no? Geometric. So okay, good. Geometric isomers yung mga yan. Okay? So pakitandaan na geometric isomers ang cis-trans. So pero are they stereoisomers? Yes. So stereoisomers sila, specifically geometric stereoisomers. Okay? So stereoisomers, i-define din naman natin to sa next chapter. These are isomers having the same attachment of atoms. So kung makita mo, same naman, 1, 2 dimethyl cyclohexane pa rin sila. Yun nga lang, they will differ only in the way the atoms are arranged in space or oriented in space. So we include the prefixes cis and trans so that we can distinguish these two stereoisomers. So please take note, pag cis, tingnan mo, alam mo Joshua, kapag cis-trans naman, magandang gamitin yung Hayward projection. Kasi ang daling makita, ayan o, tapat, opposite. No? Pag Hayward, may question ako. Can we still draw cis-trans using cyclohexane? Yung chair conformation? Can we draw, Josh? Cis-trans? Kapag naka-chair conformation? Maybe. Anong maybe? Yes. Yes pa rin. Kasi 'di ba naalala mo, may naman eclipse and staggered conformation. Kaya ka nga nag-axial and equatorial para ang mangyayari Josh ay magiging kaya natin nang ma-represent kahit yung mga stereoisomers, no? So may i-check lang ako ha kung ayan ba yung kasunod na slide. Kasi ipapadrawing ko sa iyo 'yan. Okay, aha. Okay, ayan na yung kasunod pala. Okay. Before this. Yan. Yan. So, pwede ha, pwede. So, mamaya yan. Tapos, Josh, hindi lang naman pwedeng magkatabi lang or adjacent carbon no, atom. So, pwede rin silang magka-opposite. So, you can have this one. So, still, a disubstituted cyclohexane such as 1,4 dimethyl cyclohexane can also have cis-trans stereoisomerism. Okay? So, we'll have the trans 1,4 dimethyl cyclohexane and then the cis 1,4 dimethyl cyclohexane. Ngayon, kung ako yung tatanungin mo, possible din ba yung 1,3 dimethyl cyclohexane kung cis and trans? Ang alam ko, yes. Kasi ang condition lang naman ay Josh ay dapat dalawang substituents, no? Dalawang substituents siya. I-check ko lang ha. Cis 1,3 dimethyl cyclohexane. Yeah, meron. Nag-exist siya. Binibenta pa nga sis. Basta tandaan mo, Josh, ha? Uy, Josh, ha? If this is very important. Ay, nawala ka bigla. Where are you, Josh? Sir, parang naano na yata ako na di. Na? Wala mo. Sige lang. Mga ilang minutes na lang naman na to, Josh. No? Mga 15 to 20 minutes. May na yata ako. Mga ma-CR. Sige lang. Kapag nag-show ka na ng video, I'll start continuing na. Kasi ikaw ang susunod dito na slide eh. Ayan, no? Joshua, the 1,3 dimethyl cyclohexane, this one can still have the cis-trans. Sige nga, pag Hayward, i-drawing mo lang yung 1,3. Josh? Sige, 1,3. Go, Josh, go. Ay, Sige. May parang loose bowel movement eh. Ay, sorry sir. Okay Go lang. lang po. Oo nga, sabi No ko. worries. Akala ko po, ano lang siya. Ang tawag doon, yung sa camera niya hindi nag-work. Oo, hindi, siya eh, parang
siguro dahil hindi kami sanay ng kumakain ng fats, eh, 'no? Ano po ba yung ulam niyo kanina? Kagabi ano, parang nag-ano si Julie nag-experiment ng lasagna, gumawa siya ng lasagna pero nilagyan niya maraming cheese. Hmm, milk naman po pala, oo nga baka puwedeng naka-affect dun sa ano, kasi kapag Oo, nagbabago po talaga yung diet natin ay naano yan. sabi niya actually kagabi pa lang parang sakit yata ng tiyan ko sabi niya. Eh, sabi ko ano, Mm. "Wag niyo na lang next time damihan ng ano pagka ano, dahil fatty." Kaya gano'n Mm. kaya nagmamadali. Sabi ko, Okey "Sige, lang po. sabi." Puwede kong pause yata rin, recording, eh, 'no? Oo, sir, it's still recording. Puwede niyo sir i-pause muna. Wala Ah, po yata akong control, eh. yata baka ito, Puwede niyo po pause muna, sir. Again, Josh, Thank you, the ano sir. sige po, sir. Ayan, you can now start recording again. Ayan, so ayan, para lang maano ka 'no, mabalik kita sa loop. We're discussing about the 1,3-diaxial interactions 'no, present in your cyclohexane. So like what I mentioned, ano ang ideal position ng substituent mo? Na equatorial mo. Equatorial. So ngayon, napakita kasi natin kanina dun sa mga drawing mo 'no, that the axial positions will have this 1,3-diaxial interactions hindering or destabilizing your ring. That's the reason why it's not preferably the most stable conformer. However, nag-e-exist pa rin naman siya. Let's say we'll have the metal cyclohexane, so 95%, 5%. Pero as you have larger substituents, Josh, no? A larger substituent means mas lumiliit yung axial and equatorial distribution. Okay? Like, kunwari, pag nag-third butyl ka na talaga, no, sa pag-third butyl cyclohexane, wala ka na axial conformer. Okay? We're good with this one. Nasa cis-trans na tayo, no? So, like what I mentioned, ang cis-trans isomerism ay isang geometric stereoisomer. Okay? So, like what I mentioned, pag cis, same side. Pag trans ay naka-opposite. So, dito tayo nag-end, no? Ang sabi ko, Josh, basta meron kang dalawang substituents, you can now have cis-trans. So, kasi parang nakita mo dito, 1,2 dimethylcyclopentane. You also have 1,4. Can we have 1,3 ba na cis and trans? Yes. Kasi nga, sabi ko, basta as long as you have two substituents, you can have the cis-trans isomerism already. Ngayon, ito yung challenge ko. If you will notice, puro Haworth projections ang ginamit dito, no? But of course, we know that Haworth projection is not the most stable projection for cyclohexane. It's the chair conformation. In fact, no, 120 degrees kasi ang internal angle kapag Haworth. So, ngayon, Josh, ito ang challenge ko sa'yo. Show me the uh, uh, cis-trans isomerism for 1,2 dimethyl cyclohexane tsaka 1,4 dimethyl cyclohexane. So, apat na rings ang idodrawing mo. Yung first set mo, 1,2 dimethyl cyclohexane. Cis-trans ang kailangan ko makita. Yung sa pangalawa, cis-trans din ng 1,4 dimethyl cyclohexane. Sige, go ahead. You now draw your rings, Josh. Sige, Josh, go ahead. So may ano,
Okay, by the way, Joshua, after ng slide na yan, mga nasa, kasi drawing pa rin na tapos naman na tayo dito. Nasa slide 85 na tayo, or 84 rather. 83, we're done with 83 slides. Eh, out of 97 lang ito. So, alam mo na. We're nearing. We're nearing the end. Pero may mga exercises pa naman dito. So, yun yung mga sasagutan natin next meeting din. Sige, go ahead. Show now the 1,2 dimethylcyclohexane in chair conformation and 1,4 dimethylcyclohexane. Uy, masyadong mababa yan. Yung parang yung 4 na ginawa mo. Ay, masyadong mataas yan, Josh. Maglalagay ka pa ng substituents. One, two. So, ito yung 1. So, 1,2. Yan, correct. Tama yan. 1,2 dimethylcyclohexane. Sabi mo kung cis-trans sila, ha? Siyempre, yun yung kailangan mong indicate. Nakaharang agad yung tumo. Okay. Good. Ayan, tama yan. Nice. Sobrang galing mo na mag-drawing. Okay, good. Lagyan mo kung cis or trans yan, ha? Okay. Methyl, dimethyl. Tignan mo, ang dami mong possible ways, no? Pwede kasing yung isa, ilalagay mo sa equatorial. Alam mo, Josh, kung paano mas maganda? Yung tumo nasa kabila. Dito. Dito sa side na to. Yan. Nandyan ang 2. Dito mo ilagay ang tumo, Josh. Dun sa may arrow. Yan. Better. Sige. Go. Lagyan mo na ng cis-trans. Kasi 'di ba, pwedeng yung dalawang kunwari naka-trans ka, pwedeng pareha sila nasa eggshell, right? Opo. Ayan, so ang ginawa mo, nilagay mo sila parehas kasi yan na yung up mo for sure na sa kabila, ang kabila mo ay metal naman yan. Yan. Metal din yan for sure, no? Tapos anong positions ang ino-occupy nila, Josh? Parehas. Anong positions, Josh, ang ino-occupy nila parehas? Occupy na parehas. Equatorial. Di ba? Parehas pang equatorial. Very ideal yan. Kasi equatorial sila parehas eh. Wala ka man lang, walang na eggshell dyan. Ano yan? Cis-trans? Yes. Paano naging cis yan? Ay, trans pa lang. Kasi nakaganon sila. Oo, kasi correct. Up, down pa rin siya eh. Yan yung sinasabi ko sa'yo na pwede rin mo naman, tignan mo ha. Di ba trans yan? Correct.
Pwede rin naman trans mo, ilalagay mo sa eggshell, right? Yun nga lang, mas less stable yun. Kasi alam mo na, pag naka-trans positions kasi, or naka-eggshell positions rather, to present the trans, may 1,3 eggshell interactions ka. So, hindi siya ideal. Kaya maganda, ilalagay mo pa rin sila, kahit naka-cis trans, nasa equatorial sila parehas. Sige, go ahead. On. Ulit. Lagay mo lang kung ano, lagay mo kung cis trans sa ilalim. Okay, cis. That's 1,2-dimethyl cyclohexene. Okay, sige. I'm asking for the trans now. Ay, cis ba yan, Josh? Up, down yan. Wala. Trans yan. Kahit naka-equatorial sila equatorial positions both yung metal groups mo, trans pa rin yan kasi up and down pa rin siya. Ayan. Alam niyo po pala bakit maganda pala po yung itsura. Ginagamit ko po yung parallelisms pala po na. Tama pala. Yeah, correct. Itong mga ano po na. Mga ito. Parallel nga yung mga yan eh. Parallel. Magkaganon sila. Okay. So, ito naman, cis. Cis naman ang kailangan mo. So, anything na parehas upward or anything na parehas downward. Regardless kung axial or equatorial siya. So, ayan. Tignan mo ha. No choice ka kundi gawin mong axial yan. Yung isang metal group mo. Asan yung isang metal group mo? Sa kabila. Yan. Isang equatorial, isang axial. Tama ba? Obo. Yan. So, ang problem mo dyan, Josh, sa 6 mo, ano? Meron kang what? Yan ang axial ko. Okay. May 1,3-diaxial ka rin, no? Yung nasa kabilang hydrogen at yung nasa isang hydrogen. Yung nanditong hydrogen, yung nasa harapan niyang hydrogen, yan. So, pero at least, no? Yung isa kasi ay naka-equatorial naman. Okay, may tanong ako, Josh. Which one is more stable? The trans or the cis? Trans. Why? Gusto rin po silang pareho. Parehas din, naka-trans pa sila, walang steric strain, kumbaga, no? Kumpara dito. May tanong ako, Josh. Pwede ka ba makapag-drawing na trans pero isang axial, isang equatorial? Trans pero isang axial, isang equatorial. Pwede ba? Ito, tapos ay, wait lang. Yes, pwede. Wait lang Saan? ba? Sige. Isip po ako. Isip. Isang axial, isang equatorial po na trans. So, ito, saka ito. Wapag 1, 3. 1, No? 2. 1, 2 ang kailangan mo. Oh, 1, 2 ang po na 1, 2.
Impossible na 1, 2, right? Opo. So parang automatic pag trans, na ano na sila, pwedeng either dalawang equatorial, dalawang axial positions, right? Opo, tapos na cis, Mm. 1 axial, 1 equatorial. Pwede din ba yung sa cis, baliktarin ko, yung nasa kabila, sa carbon 2 ko, equatorial, sa carbon 1, gagawin kong axial? Possible din. Possible. Pero cis pa rin ba yon? Hindi na po. Cis pa rin ba yon? Yes or no? No. Yes. Cis, parehas yun pointing downward eh. Okay. So, pag ganito, Diba? tapos Yeah. Pointing downward sila pare. Cis yan. May tanong ako, do they have equal energies with what have you drawn? it's equal energy po with this one. Saan? Ito pong structure na to. Kasi binaliktad lang po siya. Correct. Equal energy yan. Yun nga. So, yun yung sinasabi ko sa'yo, no? Kapag yung cis mo, kunwari, sa 1 mo, ginawa mo siyang axial. Sa 2 mo, ginawa mo equatorial metal. Equal din yung energy niyan dyan. Dyan sa drawing mo, no? So, yan talaga ang cis. Paano kapag 1,4 naman? Sige. 1,4 dimethyl cyclohexane. Sa kabilang side ka naman. Talagang ano po na, the cyclohexane na. The Oo, cyclohexane. kaya nga sabi ko sa'yo, itong ating discussion today ay puro cyclohexanes lang talaga. Puro equatorial siya, axial, no? Kasi nga, Josh, sabi ko sa'yo, alam mo, kapag na-master mo to, ang dali mo nang maintindihan yung mga questions regarding rings. Kasi maraming rings ay naka-cyclohexane. Very ideal kasi yung ring na yan eh. Hanggang bio ka, may kita mo yan. Man 4. This is easy. So, gagawin ko na lang. Ito yung ano. Okay, so you have now the trans. Parehas silang axial, no? Ginawa mong parehas na axial. Opo. Pwede din ba parehas na equatorial, Josh? Pwede din ba yon trans? Hindi yata po. Ha? Yes, pwede. Ito po. Pwede. Sino mas stable? Yung parehas na naka-axial na trans? Okay. Yun ang mas stable. Pero okay lang yan. I-note mo na lang, this one is less stable than the equatorial positions. Or kung gusto mo, mag-drawing ka ng maliit dyan na version pa. Ayan. Okay. Yan yung naka-trans. Gets. Transfer rin naman yun, di ba? Kasi up and down. Yan ang, no? So, sino mas stable na version? Or conformer rather? Okay, good. Equatorial. At mas stable sila. Mm-mm. Paano pag cis? May ghost, ano po, ghost methyl. Parang palit mo ng palit, the more I make a figure.
Oh, yeah. Sige, continue lang Josh, ah. Yan, very good. So, cis pa rin yan. So, tingnan mo yung cis mo. Ano rin, no? Isang equatorial, isang axial. Tama ba ako? Opo. Oo, yeah. Ganun pa rin naman siya, no? Tapos equal in energy pa rin yan, kahit yung kabila yung gamitin mo. Kasi tignan mo ha, kung napapansin mo, Josh, yung cis, isang axial, isang equatorial, equal lahat ng energies yan. Pero yung trans mo, either parehas na equatorial at parehas na axial, pero magkaiba sila ng energy. You remember that, ha? Nagigets mo? Yung trans mo, you have two positions there. It's either the two metal groups will occupy both axial positions and both equatorial positions. However, we know that the equatorial position will be more stable. Therefore, that the two metal groups occupying the both equatorial positions will be more stable, no? So yan siya. Okay, so I think ito yung hina-highlight ko. Wait lang. I-screenshot ko rin to Josh ha, tapos tsaka ko ipapakita sa iyo yung mga slide na sinabi ko sa iyo. Ayan. Ayan. Tapos lagay natin sa ating slide. Tapos balik ako diyan. Ayan na, nagano na siya. Yung crystal lattice mo. Clear all drawings. Ayan. Okay. So, we'll now proceed with the explanation. No? Ay, asa na yun? Ayan, sa explanation na tayo. Ito yung sinasabi ko sa iyo kanina, you don't need this. Kasi alam mo na kung paano mag-drawing eh, no? Ng axial and equatorial. So, if you will notice, when you are drawing or illustrating the trans conformer or trans isomer rather, trans stereoisomer, you can have both axial positions or the equatorial positions. Of course, conformations 1 and 2, they are not equally stable, no? Because we know that the equatorial positions, no, will be more stable than the axial positions. Kasi nga, anong meron sa axial positions? Meron kang, bakit unstable, Josh, yung axial positions? Kasi yun na nga po yung 1-3, 1-3. The axial interactions. Very good. Kaya sa dalawa, syempre, mas pipiliin mo yung trans ka na naka-equatorial parehas. Okay? Kaysa sa trans na naka-axial parehas. So up-down pa rin naman yan. So this is a, at saka sobrang pabor, no? Ito talaga ang ito ang pinaka-stable na conformer, na stereoisomer sa lahat. Yung dalawang naka-equatorial tapos trans pa parehas. Kasi alam mo kagad yung cis ay mas unstable yun eh. Kasi steric strain agad yon. So gagawin mo trans na. Alam mong stable yung trans pero may mas i-stable pa ang trans if they will occupy both equatorial positions. However naman pag cis naman Josh, no, you need to have this same side, no? So kunwari conformation 1, kunwari ito ay 1,4 diaxial 1,4 dimethyl cyclohexane. Yung isa ay occupying the equatorial position
And then yung isa, occupying the eggshell position. Cis yan. So, pwede rin naman dito ang naka-eggshell, then ito ang naka-equatorial. Regardless, no, parehas lang yan sila ng energy, no? So, yun naman yung maganda lang kay cis. Yung sa cis mo, regardless, dahil isang eggshell at isang equatorial siya, regardless kung ano yung piliin mo na position, same lang sila ng energy. Ayun. So, actually, we're good for today, Josh, no? Next meeting, Josh, sa next week ito ha, ito na tayo. Charan! We'll have the exercises for Ano po, always po, cycloalkanes. yun nga po, Mm. when the good times end, the good times start. So, at least, no, we'll have the exercises muna. Kaysa naman, diretsong gusto mo ba mag-practice set na kagad? So, exercises muna tayo. Tsaka tinutulungan kita, if you will notice, tinutulungan kita pag exercises, no? Kasi nga gusto ko makuha mo kagad din siya. Tapos, we'll proceed sa fuse rings. Ito yung sinasabi mo kanina, no? Kung mga fuse nga po sila. Fuse rings. Tapos, may fuse rings ka, may bicycloalkanes, at Bridge? saka meron kang spiro. Bridge bicyclic. Tatanong nga po kung meron ba daw yung parang ganito nga po na inisip ko po meron bang ganito na compound. Meron pa pala. Sabihin mo. Meron. Yeah, spiro. Spiro yung mga yan. Ayan, no? Yung spiro. Meron yan. Tapos, I'll teach you, mga basics pa lang ang ituturo ko sa'yo, ha? Yeah. Ituturo ko sa'yo, yan, yung kung paano din sila i-name, no? So, yung reactions niyan, pag may mga functional groups na rin sila. May functionality. Ano nga po, may mga barrelin. Parang ito po, barrelin. And after niyan, Josh, we'll have the properties, no, ng alkanes kasi magkakaroon ka ng mga reactions na. Reactions ng alkanes and then kung saan ba sila nakikita usually, no? Pero very limited lang naman ang reaction ng alkanes, Josh. So, dun lang tayo mag-e-end. Wow, oh no. Very limited ang reactions ng alkanes. Alam mo kung bakit? Kasi nga, non-polar sila. They're unreactive, no? So, Unless... mga polar po na alcohols, mas marami po silang reaction. Oo. Ang dami yan. Madami reactions ng alcohols. So, may ano yan, elimination, substitution. Tapos, sa under substitution, meron ka pang subtype 1, subtype 2. Sa elimination, you have E1 and E2 din, no? Don't worry. Lahat yan ay madidiscuss natin sa mga susunod na chapters, no? Ako pa rin naman yung teacher mo hanggang benzene ring. Medyo master ko yan hanggang benzene ring eh. Beyond benzene ring, kaya ko pa namang ituro pero mas feeling ko mas may deserve kang teacher na matuturo niya ng full blast yung beyond benzene ring. Kasi pag beyond benzene ring, Josh, mga heteroatoms na yon. Like, kaya ko naman pa yung alcohols hanggang ethers. Pero kapag mayroon ng carbonyl group, yan, ang dami kasing reactions on Josh. So, hindi ko na masyado familiar naman ako, pero kaya ko naman siyang ituro. Pero feeling ko nga, may mas magaling na teacher sa akin. Basta carbonyl group na tayo, ipapasa na kita. Pero feeling ko kasi, ang mangyayari, kakausapin ko kasi yung magiging teacher mo na before ka i-carbonyl group, i-review ulit muna yung buong OrgChem 1 mo. Actually, yung ginagawa natin OrgChem 1 hanggang benzene rings. Okay? So, kaya more than na nga yun ng OrgChem 1 Basta matapos natin yung benzene ring. Tapos, siguro bago kita i-endorse din, introduce ko na sa'yo yung mga instruments in organic chemistry like infrared, UV spectroscopy, tsaka mass spec, no? Yung tatlong yan. Visible. UV-vis, yun na yun. Yun. Yung ultraviolet visible spectroscopy. Pero maganda kasi itong tatlong to. Alam mo yung infrared, UV-vis, tsaka mass spec, dadaanan ulit natin yan sa Anachem. Yung Anachem, tinitignan natin as instrument. Sa organic, yung products na, kunwari nag-produce ng spectra, paano mo magagamit yon sa organic chem? Yun ang core ng organic chemistry. Sa Anachem ganito, paano gumagana yung instrument? Like yung spectroscopy. Nagigets mo yung division nila. Pareha silang lilitaw. Yung topic ng UV spectroscopy,
They have different scopes. Yung UV-vis spectroscopy in analytical chemistry, it's how you operate the equipment. You'll understand what is the idea or the concept behind the spectroscopy. Actually, medyo may physics ito ng onte kasi nga, tsaka engineering kasi we're building the equipment eh. Tapos Opo. we'll also understand the results. However, sa organic naman, results na siya. Wala kang pakialam kung paano siya gumagana. Dapat may idea ka lang kung paano siya gumagana, no? At paano yung concept niya. Ang mahalaga dito, paano mo magagamit yung data para maintindihan yung structure nung organic mo, organic compound, no? Kasi yan ang magbibigay sa'yo, no? Di ba parang imaginein mo, ang dami nating dinodrawing na organic compound, pero paano natin napoprove na sila talaga yan? We use analytical instruments there. Anyway, Josh, ayan, we're good with this one. I'll introduce you better, no? Diyan, sige. With that, thank you for this week, no, Josh. I'll see you next week, ha? Kaya po. Okay? Yeah, Thank thank you. Baka Okay. anakin muna tayo ng Tuesday. Okay Balik po. tayo anakin. Okay, sige. Sige po. Thank you. Mm-mm.